Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio! Yeah, mga kasama! Isa na naman pong edisyon ng Yes, Yes, Yo, Topacio! Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal, Pogi na, macho pa nga! Topacio, bumabati po sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Ating araw ay Miyerkules, ano? Yes. Miyerkules, ating petsa 13! Tama. Bad number. Hindi, pero Friday the 13. Friday the 13. Pag Wednesday the 13, parang wali yata. Walay. Oh. Bakit? At ang ating oras Alas 11, 4 ng umaga. At kasama ko, syempre, palagi ang hindi nawawala. Oh, yeah. Good morning, Juvie de Guzman. Yan. Oo, teka muna. Bago tayo mag-umpisa, kasi may nagtanong sa akin, lagi dito sa ex ko, Yes. ba't daw nagagalit yung mga supporters ni Pangulong Duterte kay Vice Ganda? Wala ba daw kalayaan na magsalita o magbiro si Vice Ganda tungkol kay Pangulong Duterte? May freedom of expression, ek. Sabi ko, wala pong issue. Magbiro siya ng biro hanggang gusto niya. Kaya nakaka-offend, kaya hindi. Ako po, yan. Kaya ako wala akong dinimanda ng libel na Showbiz. hindi, kahit sino. Kahit sino. Kahit sino. Criminal libel, ha? Criminal Opo, libel. opo. Wala akong dinidemanda na in-libel mo ako. Kasi karapatan mo yan. Murahin mo ko, sabihin mo ko, siraan mo ko. May karapatan din akong sumagot. Ganon din po si Vice Ganda. Hindi po namin itinatanggi. May karapatan siya na siya ay magpahayag ng gusto niya. Kahit na makakainis. Pero, Yun. may karapatan din yung mga supporters Na ni magsalita Pangulong Duterte na mag-boycott. Kasi kasama po sa freedom of expression namin yun eh. Ini-express namin ang aming galit sa kanya sa pamamagitan ng pagbo-boycott ng mga produktong ini-endorso niya. Yan! Kasama po yan. Part and parcel of free speech. Magbiro ka. Akala mo nakakatawa, natawa yung iba. Kami Opo. hindi kami natawa. Nainis kami. Opo. Pwede rin kami magsabing, oy, mga kasama, boycott natin. At alam nyo yung nangyari sa Ligo, di ba? Opo. O, binoycott, nabenta tuloy. Para sa kaalaman din, may kalayaan din kami magpahayag kung ano-ano yung mga produkto na sana ay i-boycott ng mga supporters ni President Duterte. Ito, Game Zone, McDonald's, Emwell, Lux Skin, Beauty Talks, Lux Cosmetics, Lux Slim, Shopee Philippines, Sante Barley, Belo, Glutalipo, Privé, CDO Fantastic Tocino, UFC Ketchup, Sarimax, Ferndy and Ferncy Vitamins at Vice Cosmetics na gawa sa China, pero anti-China si Vice Ganda. Pero ang Ayun. mga tinitinda niya ay nasa gawa sa China. Oh. Galing sa China. Yan ang mga tirada ni Vice Ganda. Anyway, bago tayo pumunta dyan, ay kausapin muna natin sabagat kahapon ay na-report na hinihiring pa daw ang apila Yes. o petisyon ng mga tsuper natin ng jeepney na magtaas ng piso sa pamasahe. Opo. At narito po tayo, i-discuss din niya ang solusyon na para sa kanya ay dapat ipatupad para yung problema ng transportasyon kung saan napakatindi ng traffic dito kasi walang efficient na mass transportation. Nasa linya po ng ating komunikasyon, walang iba kundi si Ka Obet Martin, ang President for Life
ng Yes. grupong Pasang Mazda. Mazda. Yan. Mabuhay kayo. Magandang umaga po, Ka-Obet. Magandang umaga, Attorney Topacio, at Opo. sa mga nakikinig po sa DWI3, isang magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Ako Opo, po si magandang Juvie umaga. de Guzman, Ka-Obet. Ay, ma'am, your name please? Juvie de Guzman. Ay, Juby, Ma'am Juby. Ay, Juby lang Ma'am Juby, po. good morning. Opo. At alam nyo, napakaganda ng tandem yung dalawa. Umpisa Ay. pa lang, talagang ganado na ako. O, siyempre naman. At At pag nakita yan, nyo ng kaibigan ko personal. si Ferdy, si Attorney Ferdy, talagang for life yan. my Oo, friend. ay for naman. life talaga. Pampagana yan si attorney dito. At pag nakita nyo ng personal, si Ma'am Juvie, Ay, talagang lalo kayong gaganahan, Ka-Obet. Allah. Oh, yeah. Ay siya. At kayo yung mapapakanta ng Juvie, 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 Ay, Ka-Obet. Kasama mo na Yes. doon sa sa meeting dati ni Alright. Lando Marquez. Yun. Ganun ba? Ako yung kausap mo. Kilala. Yan. Yung malaking babae na yeah. mistisa. Oh, malaking At babae. saka yung maganda. Hindi po, Siyempre. malaking babae lang. Malaki ang kagandahan niya. malaking babae. Yan. Attorney. Yun, tama, Ayun. tama, Pero tama, attorney, attorney. natutuwa ako sa'yo kasi naisip mo siya. Una-una, eto nga ho yung problema namin, yung pamasahe rin. Oo, NFL, may petition nga sila. At ako nga, actually, hindi ako nalulungkot na nagpipetisyon sila. Nalulungkot ako na katakot-takot ang pinagdaraanan ng ating mga chuper, mga Yes, drivers, sabagay. para makapagpataas ng piso. Na hanggang ngayon, Tama wala yan. pa yung panukalang batas na aming isinusulong ni Ka-Obet, yung benchmarking. Oo. Ano na po Yung bang parang balita? per Latest? matrix attorney, yung per matrix mechanism natin, adjustable yun kung ngayon ang presyo, yun ang pamasahe. O di yun, ba? Pataas. instant. Kasi Oo. ang nangyayari, tataas ang presyo. Magpipetisyon ng mga chuper. In the Opo. meantime, silang nagsho-shoulder. Hintay sila ng Noong, hintay. yes, Yan. nung nagtaas Tama, tama. na yung tumaas na, Opo. ilang linggo rin bago mag-grant eh. Yun. Tama po yan. Oo. Ang solusyon, Ka-Obet. Well, ganito po yan. Ano? First of all, ako nagpapasalamat sa inyong pagtawag at para maintindihan at maunawa Opo. ng mga nakikinig sa atin, lalo na ang mga pumapatnubay ng aming hanap buhay, ang jeepney. Opo. Una po, yung 4 na taas na yan, ang sa kwentada ho namin, inabot na ang taas ng 4 pesos 50 centavos. Naku. Talagang napakabigat na sa ating Iiyak na bulsa kami ng niyan. ating mga kasamahan sa hanap buhay yan. Mm. At kung matatandaan mo to, attorney, 3 months ago or 2 months ago, nung kami i-implement na ang piso na yan, Mhm. antimano naman, pinigil ng Pangulo sapagkat nagkakaroon ng gera ang Iran at ang Amerika. Sinabi ng Pangulong BBM, Opo. magno-normalize na yan. Mhm. Huwag na natin itaas ang pamasahe. Okay, go na kami sa LTFRB nun, provisional increase. Ganon din po ang ating kalihim ng transportasyon, si Secretary Vince Dizon, na sinabi nga niya, Ka-Obet, o mga kasama, mag-normalize na, pati yung aming fuel subsidy hinihingi, sinabi niya, wala namang, hindi naman $80 per barrel. Mhm. Ang batas, pag nag-$80 per barrel, meron kami fuel subsidy matatanggap. Yun, Tama opo, po tama yun. po, tama. Oo. Pero sa ngayon, talagang pinagbigyan po namin ang kahilingan ng Pangulo. Nakinig po kami. Pero ngayon nga po, ang sinasabi ko, paano bang gagawin natin yan? Sobrang ang taas. Sabihin natin nag-rollback kahapon. Pero yung rollback na yun talagang kulang pa. Ay, kulang yun. 150 Hindi ho lang namin yata kaya. ang Yung 1 rollback peso, eh. 50 Oh, last centavos. Oh, yes. Lumalabas lang ho niyan, 3 piso pa rin ang itinaas. Oh, lugi pa rin ang 3 piso. Yung request Opo. naman na po yan, ito'y pansamantala na mataas lang ang presyo. Opo. At kung mag-normalize ito, Atty. Pasha and Ma'am Opo. Jovi, kami mismo ang pupunta sa LTFRB. Okay, i-recall na natin yung provisional line at nag-normalize na at na makatulong tayo sa ating sambayan ng Pilipino, sa Opo. ating mga mananakay. Opo. Naintindihan po natin ng Pwede. flight. Pag tumaas yan, may domino effect yan. Paano wala naman kaming pagkukunang iba kundi ito lang. Sana, sinabi nga ng kalihim na Vince Dizon, na pag-aaralan to ng economic managers ng pamahalaan, sabi ko, pakibilis na lang ang pag-aaral. Pagkat baka pag-aaral na, umabot na naman ng 1 buwan, 2 buwan, mababa na ang Ay, presyo. opo, tama po natalo eh. na Ang naman hirap po sa gobyerno kami. natin, mabayag eh. Mabagal. Mabagal sa Ilocano, di ba? Mabayag. Inalaan ko lang yun. Ilocano kasi yung Pangulo. Naintindihan niyo yun? Mabayag. Oh. Ay, sige. Pangit sa Yun po Tagalog. yung aming kahilingan.
Yun po yung aming kahilingan. Kanya kahapon po, nag-file kami ng motion Opo. to implement the 1 peso Oo. provision increase. Mhm. Yun lamang po. At ito po, Attorney and Jovi, Opo. unang DWI say this will be on nationwide. Wala na yung dagdag after 4 kilometers. No, sa piso lang po. Yung malapit. unang-una lang, yung kumbaga sa taxi Opo. flag down lang. Ayos, ba okay yun? It's Okay very yun. reasonable na Piso lang yun. po. Malaking tulong na yun sa ating Wala mga nang kaibigan. dagdag. Paano yung makulit na mga barker? Alin? Wala na po yan. Basta piso lang. Kung kami sa modern jeep kay 15, magiging 16 lang. Oo. Ang jeep pa 13, magiging 14. Oh, Yun lamang very po. At reasonable. Ay, sure makaabot po kami doon sa itinaas na 3 piso at 50 centimos. Ayan. Mm, Oo, maganda yun. yan. So, ano po ang panawagan nyo sa ating pamahalaan, Kaobet? Well, ako po'y una sa DWIC, ako po'y nananawagan sa ating Pangulong Bongbong Marcos, Opo. sa ating mga economic managers na kanyang tinalaga. Well, of course, sa kalihim ng ating transportasyon, Secretary Vince Tizon at si Chairman si Chairman Guadis Jojo, na sana po'y mapabilis yung pag-aaral na yan upang matugunan po ang paghihirap ng aming hanay. At kami naman po ay nangangako na pag nag-normalize, ibabalik po natin sa normal na pamasahe Yun. para makatulong din po tayo sa ating Yun. mga hanay. Ayos. Sana nakikinig po ang ating pamahalaan. Sana normal din ang ating pamahalaan. Para yung Sana po. pag-normalize, Sana po. dapat ma-appreciate nila. Yes, Yan. tama. Opo. Sige po, maraming salamat, Salamat po, Kaobet. po. Isang karangalan Okay, thank you palagi so much, ang kayo'y Atty. makapanayam dito sa aming payak na programa. Yun na. Magkita naman tayo ng personal at magkape tayong tatlo. Oo naman, anytime po, Sa anytime. favorite Salamat coffee po. natin dito sa Quezon City. Salamat po. Yan po. Thank you very much, Sige po, Kaobet. maraming Okay. salamat, Atty. At Tawacio. mabuhay Thank you ang po. super na Pilipino. Ayan. Maraming salamat po. At magpalain tayo ng Panginoon Diyos. Okay, Salamat salamat. po. Yan po Likewise. ang tinig ni Kaobet Martin, Ayan. ang Pangulo ng Pasang Mazda. Oh. Obet pala, Obet. Obet. Iba yung ubet eh. Iba yata yun sa Ilocano. Di ba Bisaya, Ilocano ba? yun. Bisaya, ubet. Oh. Oh, yan. Hindi, lubot sa ano eh. Ay, gano'n. Sa Bisaya eh, di ba? Opo. Ambot sa imong lubot. Opo. O, di ba? Pero Oh. attorney, di ba sabi ni Kaobet is 14 pesos unang plug. Kumbaga, unang sakay. Oo. Ang nangyayari, ang ginagawa ng ibang driver, ay hindi ho, kulang pa ho kayo 15 po. What if pag ganun? Ay, hindi. Pwede mong ireklamo naman yun. Ireklamo, Oo. yun. Bibihira naman yung ganong mga driver. Ireklamo natin. Ayun. Oo, speaking of reklamo, alam mo, ako'y, eto, nagre-reklamo na mga Pilipino. Oh, i-address natin to kasi di ba matagal na nating sinasabi, tagalin na. Opo. Yung Presidential Advisor for Poverty Alleviation, si Larry Gadon. Kasi hindi na naman na-alleviate ang poverty. Okay. Walang silbi. Okay. Poverty lang niyang na-alleviate niya. Eto baka sabihin na sinisiraan ko lang si Larry Gadon. Walang happened? personal dito. Ito ay batay sa pinakahuling survey. Ayun. Survey. Sa pinakahuling survey, Opo. may 11.9 milyong Pilipino na nagsasabi. Ito yung self-rated poverty. Opo. Na nagsasabing sila ay mahihirap. Ayun. Mga purdoy. Tumaas. Tumaas! Yan. Noong huling survey, noong Abril, 42% lamang ng mga Pilipino ang nagsasabing sila'y mga mahihirap. Ayun. Ngayon, 45% na tumaas! Nadagdag mo. Ano nangyari sa poverty alleviation? Hindi na alleviate ang poverty. Di ba pagka ang isang puno ay nabubulok na yung bunga, dapat nang utasin. Kasi walang silbi eh. Tama. Ano silbi nung Presidential Advisor on Poverty Alleviation? Maling advice yata ang ginagawa. Eto ba? Meron, yun nga, ang nangyari. Noong Abril, 11.1 million lamang na Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap. Ngayon, dumagdag ng 800,000. So, April, May, June, July, sa 3 buwan, dumagdag ng 800,000 pisong 800,000 piso, 800,000 Pilipino na nagsasabing sila ay mahihirap.
Hindi nyo pwedeng i-contest ito. Kahit anong Nadagdagan. datos ang ibigay nyo from NEDA na ang poverty incidence ay nabawasan kasi ito ang nararamdaman ng mga Pilipino. Oo nga. How can you argue doon sa nararanasan mismo ng Pilipino? Parang sinasabi mo sa akin, attorney, masakit ang ngipin ko. Sabihin ko sa iyo, hindi, kala mo lang yan. Pwede ba naman yun? Siya yung may sakit ng ngipin, baka ikipag-ari ko, hindi. Sabi niya, hindi, ako po ay mahirap. Hindi ka mahirap, ikaw ay mayaman. Kalokohan niyo na halata. gutom eh. Mga Oo, ganun oo, sasabihin eto pa. Sige po. Eto pa. Speaking of gutom, eto siguro, nasabihin na naman ni Auntie Claire, ito'y sinurvey ng 11:45 a.m. bago magtanghalian, kaya sinasabing gutom sila. Ayun. O siguro 6:45 ng gabi, ay hindi pa naghahapunan. Kasi tumaas ang nagsasabi na mga Pilipino na sila ay nagugutom. Self-rated food poverty. Ito ay mga insidente ng isang sambahayan ay nagsasabing nahihirapan kaming makakain ng 3 beses isang araw. Nagugutom kami. Mula sa 35% lamang ang nagsasabi ng mga Pilipino na sila ay gutom, Aha. naging 43%. Ala, laki. Malapit-lapit na sa kalahati. Opo. Ano nangyari sa Presidential Advisor on Poverty Alleviation? Kasi naman, ang inaatubag sa halip na poverty alleviation ay minumura ang Korte Suprema. Pagkatapos, magdinimanda mo, nagagalit. Kung ikaw ba naman ay ang tinutuunan mo ng pansin ay yung mabawasan ng paghihirap, kaysa kinukutya mo, inuupasala mo ang Korte Suprema, baka may silbi ka pa. Eto ba? Sabi nitong Okta Research, ang matinding pagtaas sa food poverty o sa gutom, ay nagpapahiwatig lamang na ang mas maraming mga sambahayan ngayon ang naghihirap, naghihikahos na makabili ng pagkain. Dahil kung ikaw ay nahihirapang bumili ng pagkain, may problema tayo sa inflation. Correct. Kasi siyempre, ikaw, pag konti lamang ang pera mo, ano bang uunahin mo? Di ba? Pagkain eh. Sa tiyan. Di ba? Sa tiyan. Kung yung iyong sinasahod na nung mga nasa poverty level ay hindi na sapat para kumain ng 3 beses, isang araw, ay malaki na problema mo. Yan ang sinasabi ko. Pagkatapos, anong ginagawa ng gobyerno? Nangungurakot, napakaraming tao, sinabi na naman. Pagkatapos, para magkaroon ng karagdagang kita ang gobyerno, mag-o-online gambling. Kasi kailangan daw nila yung buwis nung online gambling. Sus, Mariosep. Ba't Di ba ang sinasabi ko, kung kayo ay itigilan nyo na yung pangungurakot ninyo, hindi nyo na kailangan yung buwis ng online gambling, 50 billion lang daw. Hindi ko dinadaw yung 50 billion, malaki yun. Pero ano yung 50 billion na yun sa daan-daang bilyong nakukurakot sa flood control projects? Pagkatapos, malasado pa yung response ng Pangulo, nagpapapogi, di ba? Nag-speech siya. Di ba? Sabi niya, mahiya naman kayo, di ba? Sabi niya, gaganon-ganon siya. Ganon, di ba? Gaganon-ganon, di ba? Bago, mag-iimbestiga daw siya. Nahihiya naman siyang pangalanan. Ayun lang. Di ba sasabihin, hindi, Andyan eh. nag-iimbestiga kami. Ito yung mga kumpanya. Kumpanya lang. Ito yung mga kumpanya, di ba? Sinabi natin yung 15 kumpanyang pinakamaraming flood control projects. Opo. Pero ba't ayaw niyang manggaling sa bibig niya? Kung sino-sino yon. Sasabihin pa niya, di ba, doon sa press con niya. Wala bang investigative journalist dito? Oo nga. Ba't Trabaho ba? Ng- Trabaho talaga ng journalist yan. Pero Oo. trabaho lalo ng Ng- executive yan na magpatupad ng batas. Executive ka. Chief executive ka. Correct. Nasa iyo ang DOJ, may NBI ka, may PNP ka. Ang dami mong investigative agencies na kontrolado mo through either the DOJ or the DILG. Pwede ka pang magtala o mag-create, Opo. maglikha ng isang fact-finding board. Yun. Nagvo-volunteer
si Mayor Magalong na maging pinuno nitong fact-finding board, ba't ayaw mong i-appoint? Natatakot ka na kung anong pangalan ang lumabas dyan. O, Yan lang. bago ipauubaya ninyo sa House yung pag-imbestiga, sila nga ang pinagbibintangan eh. Parang sinabi mo, pag merong may isang grupo, Imbestigahan nyo sarili nyo. sindikato, meron daw sindikato rito. Sila yung mga miyembro ng sindikato. Bahala na kayo. Kayo nga mag-imbestiga. Ay, May problema tayo dyan. Oo. hindi masusolusyonan yan kapag Hindi kayo masusolusyonan rin. yan. Opo. Malakas ang tama nung mga nag-a-advise kay Presidente niyan. May tama ka. May tama. Oo. Tama rin. Ano bang nahit-hit o nasinghot ng mga nag-a-advise kay Pangulo niyan? Oo. Kung ikaw ay tunay na leader, pangalanan mo, di ba? Correct. Di ba noon? Para matapos na. May mga hindi nagbabayad gusto na rin niyang hiyain. Hiyain mo ng lubos-lubusan. Ha? Di ba si Pangulong Duterte noon, yang si Lucio Tan, hindi nagbabayad. Pag hindi ka nagbayad, hindi na makakalipad yung eroplano mo, di ba bayad agad? Bayad. Nasa iyo lahat ng instrumento, lahat ng kasangkapan para malaman. Utusan mo yung NBI. Kaysa inuutusan mo yung NBI na iharas ang mga kalaban mo sa politika, utusan mo si Torre. Di ba magaling si Torre? Paghukayin mo. Not literally, not figuratively. Tingnan natin ang galing ni Torre. Kung malaman niya kung sino yung mga nangungurakot. Ngayon, nagbo-volunteer, matinong tao, si Mayor Magalong. Ito yung dapat siya ang Chief PNP. Kung pinagbigyan lamang niya yung kahilingan ni Rojas, ni Mar Rojas, na wag nang ituro ang Presidente Aquino. Sabi niya, hindi pwede. You have to choose between career and conscience. Ayun. When you retire, your career is over, but your conscience stays with you for the rest of your life. Pinili niya ang katotohanan. Tinuro niya si Aquino. Hindi siya naging Chief PNP. Ayun. Yun, nagbo-volunteer, sinabi niya no Sabado, I'm volunteering na ako mag-imbestiga. Bakit deadma kayo? Ayaw nyo. Gusto nyo yung mga congressman na mag-imbestiga mismo? Gusto mo si Terry Didon Magulo na na. mag-imbestiga? Pata ng speaker? Magulo na tayo. Anong pagtutunguhan yan? Dapat independent commission yan at tama na yung sinasabi. Mr. President, kung talagang gusto mong malaman ang katotohanan, i-appoint mo. I dare you. You appoint Mayor Magalong as head of the Board of Inquiry. Yan, lalabas po lahat ng katotohanan, Mr. President. At sa notang yan, mga kasama, ay break muna tayo sa Yes sa Tomasyo. Pagkatapos sa mga commercial ating tours, matalasas paalala ng Yes sa Flash Making News News, at sa moment kasi kung ano na mga tsurba nating oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3! Yeah, WIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Panukalang 2026 National Budget matatanggap na ng Senado ngayong araw. Detalyeng hatid ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Matatanggap na ng Senado ngayong araw ang kopya ng National Expenditure Program o NEP para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Ang kay Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian, mamayang 1:30 ng hapon nakatakdang i-turnover ng Malacanang ang NEP sa Senado. Si Budget Secretary Amena Pangandaman ay inaasahang magsusumite sa Senado ng kopya ng NEP at tatanggapin ito ni Senate President Chis Escudero at Senator Gatchalian. Ayon kay Senator Gatchalian, ilalabas nila ang kalendar ng Senado para sa 2026 budget kapag natanggap na ng Senado ang kopya ng NEP. Pero ayon sa kanya, sa August 27 at 28, isasagwa ang briefing sa mga senador na Development Budget Coordination Committee o DBCC. Pagkatapos ay sisimulan na sa buwan ng Oktubre o Setyembre ang budget hearing sa panukalang budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. WIZ News Catch Up. News Catch Up. Sa kaugnay na balita, ceremonial turnover ng 2026 National Expenditure Program sinimulan na sa Kamara. Ulat ni Patrol 30, Jelly Mendez. Para sa 2026 National Expenditure Program sa Kamara,
Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez at BBM Secretary Amena Pangandaman ang seremonya kasama ang iba pang mga lider ng Kamara at mga opisyal ng Department of Budget and Management. Kabilang sa dumalo, sina Representative Nika Swansea, ang chairperson ng House Committee on Appropriations, Congressman Sandro Marcos, House Minority Leader Marcelino Libanan at iba pang mga mambabatas. Ang 2026 proposed national budget ay nagkakalaga ng 6.793 trillion pesos o katumbas yan ng 22% ng gross domestic product na mas mataas ng 7.4% kumpara sa nakaraang 2025 national budget na nagkakahalaga lang ng 6.326 trillion pesos. Ayon kay Speaker Romualdez, ang bawat piso ay may pinaglalaanan, bawat piso ay mahalaga sa buhay ng bawat Pilipino. Bawat pisong ginastos ay dapat may serbisyong nararamdaman ng taong bayan. Sa pahayag naman ni Secretary Pangandaman, layo ng pagpopondo na masiguro ang peace and security, labanan ng graft and corruption, pataasin ang regional development at masuportahan ang mga programa at proyektong nakaayon sa pangangailangan ng bawat Pilipino. Nanawagan sa Pangandaman na sama-sama nating iangat ang buhay ng bawat Pilipino, alinsunod na rin sa malinaw na plano ng administrasyon at direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tiniyak ni Pangandaman na ang bawat budget na ambag mula sa buwis at mula sa pawis ng ating mga kababayan ay mapupunta sa tabang pangangailangan. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impinong May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Sa iba pang balita, mas magaan na proseso ng pagbili ng magnetic cards para sa mga senior, PWD at estudyanteng sumasakay sa LRT 1, 2 at MRT 3, inilatag ng DOTR. Ulat ni Patrol 45, Raul Esperas. May bago ng proseso na ipapatupad ang Department of Transportation o DOTR sa Line 1, Line 2 at MRT. At ito ay para sa mga senior, sa mga PWD at mga estudyante. Sangayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, upang makaiwas sa mahabang pila, ay ipapakita na lamang ng mga PWD, mga senior at mga estudyante ang kanilang mga ID upang makakuha ng discount. At sa mga darating na buwan ay meron ng i-issue na ID para sa mga PWD, sa senior at sa mga estudyante. Ang LRT 1, LRT 2 at MRT para magagamit nila sa kanilang automatikong discount sa tuwing sasakay sa mga nabanggit na train. Paalala lang ng DOTR na ito ay dapat i-apply sa LRT 1, LRT 2 at MRT para sa seguridad ng bawat manlalakbay. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impinong May Todong Lakas, DWIZ. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News Digital Channels. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News website. Ako po si John Riz Galata, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Yeba! 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 Wala mo kung sinong ginagaya ko. Yeba! Nagbabalik ang Yes Yo Topacio, Attorney Ferdy Topacio. Oh, yeah. At narito na tayo sa ating paboritong bahagi na pinamagato. Pakita mo, tweet mo, uy. Hindi palagay ko hindi na makalapit sa salamin si speaker, sasabihin niyang lahat ng bawat piso ay mahalaga, dapat tanggalin ang korupsyon. Gaano kalayo kaya sa salamin niya pagka nag-aahit sa haba ng ilong niya? Anyway, mag-Jim Paredes ka na. Yeah, pagbati po pinapaabot natin sa mga friendship natin. Hindi na mag-get over talaga. Kapal! Ayan, pasensya na kayo ha. Kapal!
Para sabihin mo yun, ano? Oh my God. Oo nga. Ibig sabihin kabaliktaran ang sinasabi niya. Kapal. Ayan. Praise in it. Stop it. Stop it, attorney. Sabi nga ni Pastor Kibuloy, stop! Stop. Oh. Okay, Kiana Reeves, hello po. James Bergman, di ba? Captain Rolly Durana, Emilia de Makiling, Hildo Barsubia, and of course, Jolinda De Lara, wag kang umiyak. Ayan. At of course, Ricky, ayan, Vic and Thor. Ba, apelyido niya yun. Emma Cordero. At Kapatid niya si El. Si El. El Thor. El. Iba yata yun. Ganon. At of course, Kuya Mike, salamat po. Thank you so much. Rafi Serrano. Ayan, bukas, attorney si Rafi Serrano. Marisa Malyari, John Langtin, at Savra Family. Veronica Estrada, Lima, buhay po kayo. Josephine Salvador, maraming salamat ng RMC. At marami pang iba. Yan ang mahihirap na apelido. Yung, ano po, marami pang iba? Yung pangalan, yung Raul, Ryan, at saka Serrano. Why? Diba pag dumadating, si Raulo, tapos si Ryan. Si Ryan, bago dadating si Rano. Ay, grabe. Mahirap. Tatlo lang sila, sir. Oo, tatlo lang. Ayan. At mabuhay din ang Rogal Electrical Services. Mabuhay kayo. Salamat po. Ayan. Okay, napakarami naman dito si Florito Avelino. Hi. Mahal daw niya tayo, mahal din namin po. kayo. Salamat Mahal po. ko kayo. Sabi nga ni, Mahal sino yun? na mahal. Si Sandara Park. Yes. Mahal ko kayo, di ba? Oh. Si Ramon, hi! Hi, hello Linda po. Dabuet from Japan. Oh, hi, Yan. Jamas. Noemi Ruth Ravina, always listening here in Oman. Mcel, nandito Wow. rin. Gerald Calzado from Kimbonjing, Tambalos, Los Crocs Country. Yeah. Si attorney Okay. Ah. Joseph Arnel Aguilar. Ireland Okay. naman siya. Ay, Kuya Ricky. Michael Santos, using my hobbies account po. Pa-shout out for me, Josephine. Shout out to Josephine Santos. Josephine Santos! My first time watching your live streaming from Sydney, Australia. Wow. Yan, never again. Yan, okay, nandito rin. Onis House of Love. Yan. Dapat daw pumalag ang mamamayan pag ang mga congressman pa ang nag-iimbestiga sa flood control. Oh. Dapat talagang pumalag. Dapat sumugod tayo roon at mag-demand tayo. Na hindi pwedeng sila. Lokohan na yan talaga. Oo. Joylyn Suarez. Hello po. Lex May Makabuhay, Eduardo Garcia. Maraming Yahoy. salamat daw sa mabuting pagkakataon na makapag-viewing. Maraming salamat din po. Uy, Salamat po. teka, nawala. Ayan. Eto si Carlos Cruz. Hello po. Yan, hi Carlos Cruz. Yan. Mentong Laurel. Oo. Thank you. Eto nandito rin si Randy. Yan, hindi daw Hi. matatablan. Hindi daw tinatablan ng bala ba? Ano yung may anting yata? Matibay kasi yung simentong Dudes sinasabi mo. Bongkal. Yan. Hello po. Si J.R. Ramirez. Hello nandito. po. Yes Ima Madra. Hi. Piso lang ang mapupunta sa taong bayan. Sa politiko ay 1 bilyon. Ano ba yan? Sander Vitug. Attorney, baka pasara yung station. Dahil puro batikos, hindi naman. May freedom of expression. Di ba sabi nila? Yes. Eto, nandito rin si Lori Hall Hausch. Yan, Hi. nandun daw siya sa Germany. Yan. Opo. Hello, guten Morgen. Hindi pala umaga ron. Guten Morgen sana sasabihin ko. Good morning eh. Ano ba yung good afternoon? Baka afternoon nun. Guten Happen. Good of happen. Magandang hapon eh. Guten Happen. Talaga, sir? Nag-i-invento ako. Carlito Luda, JM Cabs, Jocelyn Capilar, yan. Nene Daddy, Brewster Gonzales, Marie Chris Vlogs sa Singapore siya. Sa Singapore siya. Singapore siya. Sabi nga ni, Singapore. Talagang Arthur Baba, Canonizado, Eric Francis. Yahoy. Kababae ko to. Shout out from Cavite City, Randy de la Rueda, Hong Kong. Hi. Iyan.
Yahoy. Yun po, si Dudes Bongkal, nasabi na natin. Si Thankful, pahabol si MP Gamer, more power daw. Andrea Gueco from Singapore din. Yan, Charito, watching from Singapore. Rolando Datuin. At syempre po, si Michael Guy, si Rolly Mende Tomas. Yan, Hi. si Ryan Ang, yung sinasabi ko, si Ryan. Ryan. Saka si Raul Paras, attorney Raul Paras. Si Raul, oh. Si Raul, oh. Attorney Nagiging iba. Roma Valdez. Grabe. Yan, Cathy Palamos, Attorney Yahoy. Louie Rondain, nandito rin po. Yan. Oo, nakikinig din siya. Mabuhay Okay, kayo. si Michael, nasabi na natin, ano? Si William Gatchalian, si Andrew Tan, si Willie Keng, yan. Si Jerry Chua, nandyan. Yes. Hi, Oo, nakikinig. Alex Cruz. Siyempre, palagi nakikinig yan. Louie and Nats Gamboa, Direk Paulo Bertola, nakikinig yan. Si Julian Richards. Yahoy. Yan. Yung isa namin artista, si Sky, na gaganap doon sa Evo 1. Hindi ko matandaan kung anong last name eh. Tingin ko Flakes. Sky Flakes. Oo. Malutong kahit anong ipatong. Ay, Ano yan? paborito ko yan, sir. Skyflex. Oo, yan. Si Adele Moore from Hi. USA. Art Francis de Mesa from Bahrain. yes. Yan. Ledwig de Guzman of Dubai. Nandito. Oh, Si Val Okay. family. At hello syempre, po. hindi natin malilimutan si Yes. Katirso Peralta na may words of wisdom. Yahoy. Yan. Yan, eto. Sige po. Yan, okay. Sabi niya, ay ito. Great things start on a right frame of mind. What we think goes into our hearts, comes out from our mouths, shows in our actions, and shapes our character. Our thoughts can make or break us. Start the day with thoughts on God, and all intentions will be good and purified. Shalom. Oh, yeah. Yan. Talaga namang yung mga thoughts, ano? Opo. Yan, yun ang, kung anong naiisip mo, yun ang lumalabas. Yes. Iba naman yung utots, ano, kesa sa mga thoughts. Yun din, lumalabas din yun pag naiisip mo. Bakit gano'n, attorney, pag maingay yung utot, walang amoy? Oo nga eh. Di ba? Pero pag silent yung utot, yun ang naaamoy. Oo. Pero pag masyadong silent, may kasama. Ay, grabe. Ay, sorry sa mga kumakain, ha? Hindi ko naman sinasabi ko ano yung kasama eh. Oo nga, pero Wala naisip- naman akong sinasabi ko talaga. Naisip na namin yun. Anyway, Ikaw naman. bago tayo mag-break, ito yung analysis, yung sinasabi natin na tayo ay dinedare natin. Ang problema kasi, ang Malacanang, iba din sinasabi sa ginagawa. Pag nagre-reklamo, di ba, meron pag isumbong kay Marcos. Opo. Pag nagsusumbong naman, sasabihin ng komedyanteng si Auntie Claire ay, patunayan mo. Ayun. Bakit kami? Sinusumbong namin kayo, may kakayanan. Kami Ayun. mamamayan. Oh, Imbestigahan dapat. Imbestigahan mo. Yan. Oh, ito, 100,000 beses nang sinusumbong sa inyo ni Mayor Magalong na ito yung anatomy of corruption. Kwentahin mo. Alin? 40% kickback. O 40% na agad. Ditanggal na. 15% contractor. Siyempre, kailangan naman kumita yung contractor, di ba? O. 10% implementing agency. Halimbawa, DPWH. 5% others. Yun yung mga sinasabi nilang yung parang toll. Opo. Yung pasintabi. Kung contractor, yung congressman doon at sa lugar niya gagawin mo yung project Opo. na hindi na siya ang gagawa, meron pa rin siyang 50%. Ang Ayun. natitirang amount Oh. noong project, halimbawa sa 100,000, ang natitira na lamang para sa aktwal na proyekto ay, Oh. drum roll, Yan. 30% na lang. Ala. Kamote. So Wala sa 100,000, Oh. 30,000, 70,000 tapon. Grabe naman Oh, yan. Kaya isang ulan, guho. Sa notang yan ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio! 1, 2, 3, Yeah! Ang oras alas 11:45 ng umaga! Yeah ba? Nagbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio para sa ating huling yugto. Eto si Atty. Ferdy Topacio, kasama pa rin si... Miss Juvie de Guzman. Ay, habol lang natin itong si Reggie Rembulat na Ayan. magandang liwanag po. Sabi Mabuhay niya, kayo. Roselyn Pardillo, Malaysia. Yan.
Yan. Dave Fajardo. Agardo Versosa, natutuwa siya at umabot din daw siya sa live. Yeah. Alpha 77. Nanay Akang. Yes. Kumusta po ang One Ball University of the Philippines? Yun, Ala. yung isang alumnus nila nasa Senado, naghahasik ng lagim doon. Ala. Maria Ceres, Resolet Logan. Amsterdam naman si Jollibee. Yan. Ay nako, ang ginagawa kasi, hindi naman po seryoso yan, maniwala kayo. Ang ginagawa, alam niyo ang ginagawa nila ngayon, pinagkakaabalahan nila? Siraan si Cheese Escudero. Grabe. Kasi nakita nila, hindi nila kayang i-control eh. Yeah. Alam niyo kung bakit gusto nilang i-control si Cheese, gusto nila matanggal na sa pagiging Senate President. May binabalak na naman. O, di ba, in-announce na naman na charter change. O, di ba, palpak na yan dati. Opo. O. Matagal na yan. Di ba, na-booking na sila? Yes. Yung PI, Opo. yung People's Initiative. Yes. O, mga PI lang pala nila yon. Oo, puro PI sila eh. Ayan. Mga PI silang lahat eh. Ayan. Di ba? Oo. O, sila lang pala may gusto noon. Ngayon, gusto na namang gawin. Ano po? Nakakatakot yun. Kasi, alam na natin eh, hindi naman tago yung kanilang kilos. Mukhang malabo na nilang ma-impeach si Sara Duterte. Kasi gusto nilang i-impeach, hindi nila kayang talunin. Ngayon, gusto nilang palitan ang saligang batas. Wow. Gagawin daw nilang parliamentary. Grabe. Para ang maging Prime Minister ay si Speaker. Grabe naman. Actually, kami po sa PDP ay payag kaming mag-charter change. Gusto talaga namin maging federal. Ang problema, sana, ay constitutional convention. Anong pagkakaiba? Huwag constitutional assembly. Opo. Bakit? Pag constitutional assembly, Congress will constitute itself into a constituent assembly na sila din, yung mga congressmen at senador din, ang magiging miyembro ng constituent assembly na siyang magbabago ng saligang batas. Delikado yun. Kontrolado ni Speaker yun. Huwag na tayong magkunwari pa rito eh. Huwag na tayong maglokohan. Straight talk, di ba? Alaala na yan ni Tita Cory. Huwag na alisin yung democratic government. Hindi, marami ng hindi tama. Kasi yan, minadali. Ang konstitusyon kasi hindi binabadali. Okay. Ang nangyari kasi nung 86. Okay. Opo. Nagmamadali sila kasi ginawa nilang RevGov. Bakit nila ginawang RevGov? Para yung pangako nila kay Doy Laurel na siyang Prime Minister, hindi to pa rin. Kasi ang poder noon nasa Prime Minister. Nilansin nila si Doy Laurel. Mulat sa pool, ang pamahalaan ni Cory Aquino ay base sa panlilinlang. Kaya bumaba, gustong magpresidente ni Doy Laurel. Kaya bumaba sa pagka-vice president si Doy Laurel. Parang ginawa ni Sara Duterte ay yung usapan, maayos na usapan na sabi ni Cory, ako naman ay walang alam sa pagiging presidente. Okay. Gusto ko lang tanggalin si Marcos. That diba? time. Ang usapan dyan, at nandyan si Bono Adasa, buhay na saksi, Opo. ay, sige, hindi na ako lalabang Pangulo kasi madidivide pa yung oposisyon. Correct. Noong 1986. I will just run for as Vice President ni Cory with the agreement na kapag nanalo, I will become Prime Minister. Kasi noon, modified parliamentary system under the 73 Constitution. Oo. Ako ang Prime Minister, ako magpapatakbo. Pag natanggal na natin si Marcos. Di nanalo nga sila. Actually, natalo si Cory, nanalo si Doy. Okay. Sa official na bilangan. On record yan. Pumunta kayo dyan sa Lasal. Okay. Dyan sa Lasal Green Hills. Nandoon yung tally board ng NAMFREL. Nangunguna si Marcos kaya sa kay Cory nung tinigil ang bilangan kasi nga nag-people power. Ayun. Okay. Nandyan ha. Okay. Nandyan na tayo. Natanggal si Marcos. Okay. Kung gagamitin nila na constitutional framework ng bagong gobyerno, yung 73 Constitution, siyempre susundin mo yan. Opo. Modified parliamentary, but bago may isang unicameral assembly, yung batasang pambansa. Magiging Prime Minister si Doy kasi may usapan. Anong ginawa ng mga leftist na mga advisor ni Cory Aquino, sina Joker Arroyo, sina pangalan nito, yung namatay si Rene Sagisag, kaibigan ko yan, sinabi niya sa akin yan, para hindi na i-honor yung commitment na yon, ginawa nilang RevGov, Revolutionary Government. Pinatanggal nila yung 73 Constitution, tinanggal nila lahat ng mga mahistrado ng Korte Suprema.
tinanggal nila lahat ng local officials at sa halip na hinalal ng bayan yung mga gagawa ng konstitusyon, inappoint lamang ni Cory Aquino. Bago sasabihin nila, si Marcos ay diktador. Tinanggal nila lahat. So there was a time, lahat, sasabihin nila si Duterte ay diktador dahil 12 out of 15 na justices in-appoint niya. Nagkataon hindi niya kasalanan yun. Ito sinadya. Hindi lang 12 out of 15. Yeah. 15 out of 15, handpick ni Cory ang justices ng Supreme Court noong 1986. Baka nakakalimutan niyo yan. Dakdak kayo ng dakdak, mga dilawang kayo, mga tinamaan kayo ng puwet. Oo. Anyway, lahat ng local officials na halal, tinanggal nyo. Lahat ng miyembro ng Batasang Pambansa, hinalal yon, tinanggal nyo. Kayo naglagay ng local officials na kung sino-sinong mga kamuting kahoy. Kayo naglagay ng mahistrado. In fairness, magagaling yung mga pinili actually. Ayan. Ngayon, naglagay kayo ng bagong konstitusyon na ang gumawa, yung pinili nyo lang yan, si Dascuna, si Monson, yung mga kalyado nila. Binadali pa, nilagyan ng deadline, kaya nagkaroon ng maraming mali. Minamadali di ba? Basta minadali mo, mali yan. Kahit anong bagay yan. Tanong mo kay Wenner, di ba? Pag may minamadali ka, hindi magandang kinahinatnan, di ba? Hindi maganda resulta. Wala akong sinasabi ko. Kahit ano, minadali mo, hindi maganda yun. Tawag doon Quickie. Ayan. Di ba yung Mr. Quickie, yung madaling... Madaling matuyo? Di ba Quickie, yung Mr. Quickie, pamabilis mag-shine ng sapatos, kinabukasan, hindi na agad, wala nang kintab. Anyway, yun ang plano niyan. Ngayon, standing in their way is Chis Escudero. Magaling na abogado, hindi nila makontrol, sinisiraan naman nila sa mga kontrata. Yan ang style nila. Anyway, ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral natin bukas. In the meantime, ay meron na naman po tayong isang magandang dilag na panauhin. Yes. Siya isang singer, composer, at kakantahin niya ang kanyang original na awit. Ikaw na magpakilala. Walang iba, kundi ang gusto ko, gusto nyo. Gusto nating lahat! Yun na! Miss Shaira Sumakot. Di ba yung mga congressman ganyan din? Yeah. Gusto mo, gusto nating lahat. Gusto nating lahat batukan. Ay, wag sige. naman. Okay, hello. Hi, Shaira. Shira pala, sorry. Yes. Style Chrissy. Hi, Shira. Hi. Baka masira tayo dyan. Anyway, ano bang awitin mo na original mong kanta? For today po, ang kakantahin ko ay Hindi na Babalik. Pero babalik ka rito, ha? Yes, naman Oo, po. promise mo na, promise. Pinky swear. Pinky swear. Swear. Uy, Japanese yan, ha? Di ba? Diba? Okay. Okay, take it Without away. further ado, Miss Shira Sumakot! Kot. Mga oras na nasayang di naman naging tapat. Ang daming katanungang tumatakbo sa aking isip, kung paano bang nabura ang lahat sa isang ihip. Hahayaan ka na lang kung saan ka masaya. Mas mabuti pang ganito kung saan tayo'y malaya. Lumipas man ang panahon na tayo'y magkalayo, pero pangako sa sarili ko na ako'y hindi na babalik. Ngayong may bago na o kay bilis pa lang,
Hayaan na. ibang kanto. Hayaan na, yehoy! Thank you very much. Ang Diba, galing ni, diba? galing ni Shira, ha? Oo. Ano, pitch perfect siya. Walang walang digital effects yan, ha? Live Yes. na live yan, ha? Yes. Oo, dead center yung ano niya, yung notes niya. Yes. Saka may control. Kaya, attorney, Yan. hayaan mo na. Pero Hindi dapat na ba- babalik siya. Okay, kaya sa notang yan ay magbibigay na po tayo sa susunod ng programa ang Balitang Bayan. Yan, with... Boss Drew Nasino! No. Eto po si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio. At ako naman si Miss Juvie de Guzman. Kami po ay nag-iwan ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikinil sa inyong mga kasalanan. At hindi mo sa iyong kaisipan na huwag makiki. Happy Shira, join us. 1, 2, 3. Yeah! Babayagin!